Inyo ang Panginoon, masamang damo, matagal mamatay. Yun ang narinig natin kasabihan. Naniniwala ba kayo noon? Sabi ko si Pangeo, hindi. Sabay na gagamasin ang mga masamang damo at ang mga trigo. So bahagi ko naman sana inaanyahan tayo may kapal na unawain natin bahagi ng buhay natin sa daigdig na ito natin na may mga masamang damo. At na makita natin kung paano tayo dapat na makikisalamuha sa mga masasamang damo. At ang panyayan ay pinakayang ni Jesus ay ipinamanig niya ito sa pamagitan ng talinhaga. Dito sa Pilipinas wala tayong trigo. Pero historically ay nagkaroon na ng triguan dyan sa Lidio bago dumating yung mga Amerikano. Nawala na mo yan gawa ng pagdating ng Amerikano, nagkaroon na ng steam engine, ay kaya mabilis na yung travel. Ay nung muna kasi kapag magagaling pa ng Mexico, yung Gulf Trade, bago makarating dito ay abutin ng isang taon. Kaya matagal pagbebenta ng trigo na ginagamit namin kalimitan saan? Sa mga pastry. Kaya nung dumating ang mga Amerikano, hindi na naging profitable. Pero historically nagkaroon ng triguhan yan sa bahagi ng Lidio. At makita ko natin, sabi na ko dito, iba mo kasi yung trigo, iba yung palay. Yung palay, alam natin matubig yan. Kaya kung pwede natin bununin yung palay, pwede natin bununin yung damo na kahit na makasama yung palay. Kasi bakit? Pwede natin ibalik ito sa matubig Pero alam naman na natin, sa triguano hindi. Sa triguano kasi walang tubig. Talagang kapag binulog mo yung damo, pag napasama ang trigo, mamamatay na yung trigo. Bahagi yun. Bagaman sa palay, may panahon na alisin na yung tubig. Lalo-lalo kapag ito ay mamumunga na. Kapag inalis na yung tubig, hindi mo na rin pwedeng bunutin yung damo. Kasi mapapasama na yung palay. Bagaman may panahon na ito, gawa ng makabagong teknolohiya natin, may mga pesticide na mayroon ng mga plastic na nilalagay para mabawasan ang damo, mabawasan lang. Pero nandiyan pa rin yung damo. Hindi mawawala yung damo. At yung paanyaya ng ibang area dapat alam natin kung paano natin harapin ang mga tinatawag natin mga damo. Ang mga masasamang tao. At ano yung paanyaya ng pinapahid ng pagkagawa? Huwag natin bunutin. Huwag natin bunutin. Sabi nga natin, ang kapanahunan natin ngayon, kung maaari-alin, ay gusto natin na mabilisan na pagkilos sa daigdig na ito. Kung maaari ay walang nakikita tayong balakid at pagkakataon na kuminsan ay hinahanap tayo sa mga pamamaraan na kuminsan ay mararahas. Anong sabi ni Jesus? Ang sabi ni Jesus ay hintayin ang pagdating ng anihan. Napakatagal. Kasi hintayin mo yung pagdating ng anihan. Ano yung hamon na pinamamanig ko sa atin para po sa araw na ito? Una, paanyaya natin
na tayo tinatawagan ng Diyos na magbungkal, no? Cultivate natin, katulad din ng paanyaya natin ng nakaraang linggo. No? Ano yung pagbubungkal natin para sa ating sarili? Yung pagkaunawa ng alin? Awa muna. No? Mercy first. Mindset. Paano yung justice? No? Hindi na hulugan na wala ng justice. No? Bahagi ko yun. Maliwanag mo na alin na justice is assured. Kaya lang, sabi nga natin, minsan, ay hindi o pumasok sa atin, baka kasi akala natin, dahil sa binibigyan natin ng pagpapalagay awa, baka akala natin na wala na yung katarungan. Hindi o, sigurado kung darating yung katarungan. Yun yung maliwanag na pinamamanig. Kaya lang, siguro pa, kasi kung minsan hindi natin ituturo yung mali, yung langit at yung impyerno. O higit sa lahat yung pamantayan ng katarungan yung alin, yung purgatorio. Sa mga hindi nananalig sa mga may kapal, alam natin, sa impyerno yan. Siguro lang sabihin nito, Father, di kasalanan ako, pero nananalig naman ako sa Diyos. Ako naman inang-umisal, napahiran ako ng Santo Oil bago mamatay. Hindi ka nakapupunta sa impyerno. Pero, may katarungan. At yun ang tinutulong ng purgatorio. Kaya siguro, baka hindi natin namamalaya yung turo ng purgatorio na kinakailangan natin ibalik sa kapanahunan na ito. Kasi baka akala natin ni alin na hindi darating ang katarungan. Hindi yun. Maliwanag ko yun. Pinapaalala sa atin ng Panginoon na alin, injustice will never be forever. Bagamat may nakikita tayong hindi makatarungan sa daigdig na ito, hindi yung forever yan. Ang forever yun katarungan. At saan natin makikita yan? Sa turo ng purgatorio. Kasi sabihin ng may Father ay ako na may nananalig sa Diyos, kaya lang ako'y nakapangrakot. Yung sa dapat na sa blood control project, anong dapat na mangyaya? Dapat ibalik mo. Ay hindi mo na ibalik. Hindi kayo nabubuhay. May utang ang hindi nababayaran. Pagbabayaran mo yan. Saan? Sa purgatorio. Justice is assured. Pero ang mindset dapat di alin, maintindihan lang natin yung mercy kapag maliwanag sa atin na siguradong hihingin sa atin ang katarungan. At yan ang turo ng purgatorio. Bahagi yun. Bakit kinakailangan yung mercy first mindset? Kapag yung paanyayan ay pinahayag ng mga may kawan, na nawa, yung pagkilos natin sa daigdig na ito, isang pagkilos natin, ay katulad na pinamani ko sa unang pagbasa. Anong sabi nga sa unang pagbasa sa Aklat ng Karunungan, ang sinabi mo rito ay Panginoon, alam namin na kaya mo kaming parusahan, pero hinayaan mo ang iyong awa. At anong sabi mo sa unang pagbasa? Kami tinuturuan mo na maging maawain din. At sabi nga ng pumisan, sabi nga ng pagkilos natin, ay huwag namin bunutin yan ang masamang damo. Kasi bakit? Baka magbago pa. Pero hindi lang mo yun. Bagamat na doon yung ating kalooban naman, baka sanaling magbago pa yun. Pero ano yung pinaka-danger? Kasi baka mamaya, dahil sa pag-aakalang gusto mo na ang taong ito ay magbago, ay baka mamaya ikaw ay mas masahol pa sa kanya. Pag nilay-nilayan natin yung bagay na yun, kasi nakita ko natin yan, saan? Sa halimbawa ng war on drugs. Pangalawa, developing spiritual patience.
Kinakailangan natin ng magpapapasensya spiritually, no? Paanyaya, no? Lalong-lalo na ngayong panahon na ito, malaki yung hamon, ano? Kasi bakit? Tayo ngayon ay lahat ay instant na, ano? Hindi na natin inabot yung kape na sinasangab, ano? Ngayon ay nilalagay na lang natin sa mainit na tubig, no? Lahat ngayon ay instant. At yung paanyaya rin ng Santo Papa, yung latest na encyclical, sabi nga ho natin, ano, lalong-lalo na sa Magnifica Humanitas na alay, na mag-ingat tayo. Kasi bakit? Kasi pindot lang no? Digital, bahagi yun na kung saan ay makita natin. Isang pindot lang natin, no? O order lang tayo, pipindutin lang natin, darating na, di-deliver na sa atin. No? Pero ano yung pinakalang? Patience. No? Napakahalaga yung patience. Na magtitiwala na na wala sa ating kakayanan yung pinakakasabutan, no? Ng pagkilos natin sa daigdig na ito. Ngunit makita natin na ito yung bahagi ng kalooban ng Diyos. No? Baka mamaya kasi sa gitna ng ating pagmamadali, no? Ay sabi nga ho natin, no? Ay baka mamaya, no? Ay nawawala na tayo ng respeto. Tama nga tayo, no? Pero we become disrespectful. No? Bakit? Impatient tayo. Pangatlo, embody non-evident perseverance. No? Hindi violente. No? Hindi violente. Bahagi rin na kung saan ay kaya na niya ng pumikapal. No? Sabi ko nga, sana makita natin dahan-dahan ang mga tinatanggap natin fragile things and fragile person. Na ang kasagutan sa daigdig na ito ay hindi yung pagbubunot, no? Marahas na pagbubunot. Kasi mag-ingat po tayo na baka mamaya we become what we hate. Ano? Baka tayo ay nagiging masahol pa doon sa kinaiinisan natin. Bakit? Kasi hindi pamamaraan ang hatred. Anong pamamaraan ng paghahari ng Diyos na ipinakita na Jesus? Pag-ibig at awa. Kaya ang simbolo niya rin, simbolo ng krus. Hindi simbolo ng itak o ng baril. Bahagi yun na kung saan na makita natin. Pagkakataon na kung saan ay tayo niya ng pumikapal. At para magkaroon, kaya kung minsan sinasabi ng iba, no? Kapag kasi gusto natin maging matino yung mundong ginagalawan natin, pero sa marahas pamamaraan, akalimutan ko kasi bakit yung mga yan, mga nagbibiktima. Kasi bakit? First and foremost, yung mga victimizer was once victim. No? Mga victim rin yan eh. Paano yan mahilo? Sa pamagitan ng awa at pag-ibig. Yun ang pamamaraan na pinamanig sa atin ng ating Panginoong Hesus Kristo. Gusto natin baguhin ang mundong ginagalawan natin? Magpasensya tayo. No? Gawin natin ito hindi gawa ng sama ng loob, ngunit sa pamagitan ng awa at pag-ibig ng ating Diyos. Ito yung pamamaraan ng kanyang paghahari.